Mr. Chair, tatawagin lang po yung in-charge sa ITOs natin. Ilan po ang sa nakaraang taon, ilan ang naserbisyuhang magsasaka? Dapat nasa ano niyan, di ba? Budget nasa proposal. 1.2 million po. 1.2 million farmers. Natatanong ko lang po kasi tinitingnan ko lang yung mga kontrata sa website nyo. Actually, nalulula ako pala sa laki ng mga kontrata ng NIA kasi tinitingnan natin yung sa DPWH, nasa mga 150 million flood control project, pero dito po sa NIA, bilyones po, no? Billions ang contracts to one contractor. However, I did see one contract, 450 million pesos na subscription ng NIA to software. No, so ito ay para sa Tomorrow the Tomorrow companies, kumpanya ito ni Bill Gates. Yes. Tapos magpo-provide daw ito ng 1-year subscription in advanced weather forecasting solutions. No, well, nakita po natin trend actually sa maraming mga ahensya ng gobyerno, lumulobo po yung mga subscription services. And this is one concrete example, 450 million pesos for 1-year subscription. Paano po ma-justify ang ganitong kalaking bayarin? No? Pwede pong maipaliwanag. Last question, please. Mr. Chair, yung originally yung budget na yan galing sa DA, then we downloaded it to NIA. Napaka-importante ho nung subscription na yun, and if we welcome anybody to look at the software, no? It actually predicts the weather, even the wind speeds and yung humidity and for a particular yung 10 square kilometer radius, no, na area. No, that will give us more kung kailan magsiseed, kailan magpo-pollinate, kung kailan. So technically, it's a tool to increase production talaga. Pati minsan nga joke na namin isang araw nung pumunta kami sa Bohol na yung accuracy nun, alam namin kung anong oras uulan. Sinasabi nung OCD itong oras uulan at hindi naman umulan. Sabi namin din, 2 o'clock uulan dyan. So 2 o'clock na umulan. So ganun ka-precise yun na I think that is part of the tools we will be using for yung ating modern agriculture to increase production. Although yung 450 million is the first year yan, including installation, yung subsequent years na yan is maybe only 25% of the amount from what I understand. So may software din tayo nakakabit dyan. It's an app that the farmers can use, no, para ma-tailor fit yung planting calendar nila, so that for maximum productivity. Yun lang, Mr. Chair. If I may add, Mr. Chair. Yes. Meron pa po tayong additional na information na nakukuha dyan. Like for example, yung prediction namin, halimbawa uulan, yung prediction namin na babagsak doon sa ating reservoir area. Like itong malalaking dams po natin, for example, yung Magat. So 2 weeks prior, alam na po namin yung babagsak na tubig dyan. Dati po, ala swerte lang ala tsamba. So therefore, alam namin, malayo pa ang bagyo, alam namin kung kailangan ibukas yung gate ng dams namin o hindi. Dahil mahalaga po ito, Mr. Chair, kailangan natin ma-maximize yung tubig. Dati-dati, pag may paparating na bagyo at inervyos yung mga tao natin, bukas ng gate. Yung pala, wala naman palang babagsak na ulan. So ngayon po, yung mga dams natin, lahat po yan halos puno because of that system. Malaki po yung, meron po kaming real-time, meron po kaming real-time observation, and we want to invite you to our command center in NIA para po ma-appreciate natin. Hindi lamang yan. Yun pong pagdedetermine namin sa tamang cropping calendar. Alam niyo po ba, kanina naikwento ko na-move namin yung aming cropping calendar in October. Alam niyo po, ang additional na production natin dahil doon sa 350,000 hectares is 2 million metric tons po na palay. So magkano ang amount doon compared doon sa ating subscription?
Hindi lamang po yan. Nagagamit po namin yan sa NIA. Dati-dati po kasi pag gagawa kami ng project, ang feasibility study namin is mga 4 years, 5 years, kasi po, kailangan namin pag-aralan kung ilan yung taas ng tubig pag umulan, pagka walang tubig. Kailangan namin siya pag-aralan kung gaano ang tubig na dumadaan dyan. And this system gives us 20 years data prior, sir. So, lahat ng ilog sa buong Pilipinas, kaya nga humayabang kami na magbigay sa inyo ng convergence highways, alam po namin yung data kung ilan ang dumadaan na tubig dyan. It saves us a lot of time, a lot of money, sir. So, again, we would like to invite you po sa ating command center sa NIA para ma-appreciate po natin kung ano yung ginagawa po natin sa ating system. Salamat po. Thank you, Administrator. I will take you up on that offer. Gusto ko rin pong makita. Of course, ang concern po natin, dahil napakalaking halaga po, 450 million pesos for an annual subscription. Sabi ni Sec, bababa daw yan. Pero ang concern po natin nga ay na-maximize ba ito? Napakikinabangan ba ng mga magsasaka? Naririnig pa rin natin kanina from the chair, halimbawa, yung mga magsasaka natin, tinamaan ng bagyo yung kanilang ani, talulugi, di ba? So, yun po. That's why I'm raising this issue at binabantayan po natin kung talagang namamag. Buti pa kayo, sabi nyo, accurate ang inyong weather forecast, baka kailangan yan sa Metro Manila dahil laging nag-declare na walang pasok, wala namang ulan. Okay. Thank you po, Madam Chair. Thank you very much, Representative Tino. Now we go to the majority, and the chair now recognizes a good friend of mine, Representative Bong, the good one, Teves. Thank you, Vice Chair, my friend, my boss, Ronald Singson, to my fellow colleagues, the Department of Agriculture, family, headed by Secretary Kiko Laurel. Good afternoon. Mr. Chair, I just want to ask the DA family regarding the regional allocation of the 2026 expenditure program. Based sa presentation po, the region with the highest allocation is National Capital Region, which 15.27 billions. Bakit napakalaki po nito? Considering urban area po ito. Samantalang ang Region 3, which is farming region, ay 10.35 billion lamang. Mr. Chair, the main reason dyan, totoo na walang farming dito sa NCR, nakalagay ho sa OSEC yan, Office of the Secretary, dahil yan yung budget na dinidistribute sa mga bureaus and government-controlled corporations, including RCEF and regions, Mr. Chair. Okay, thank you. Next. With the indulgence of Representative Teves, before we continue, I would request, if it's okay, Mr. Secretary, that we continue this discussion and have a working lunch, if it's okay with you. You're yes, being served Mr. now Chair. your lunch, and hopefully okay lang sa inyo na pag hindi kayo sumasagot, kain na lang kayo para maituloy natin itong discussion for the interest of time and expediency. Thank you. Mr. Chair, the regional allocation in the Farm to Market Road program in 2024 was given to Bicol at 2.81 billion, Ilocos at 2.19 billion, Central Luzon at 2.6 billion, in Visayas at 1.92 billion. However, itong mga region na ito ay hindi kasama sa biggest number of proposed FMR based on the National FMR Network Plan 2023 to 2028. Would you agree that in order to balance the allocation for farm-to-market routes, kailangan ba natin itong isabatas para mas bigyang prioridad ang mga probinsyang mataas ang production ng rice, corn, high-value crops, livestock, and poultry and fisheries? Mr. Chair, definitely we will support the idea of legislating the FMR
no? Dahil masakit talaga sa ulo to para sa amin. Mas maganda na magkaroon na ng sistema na formal every year in and out. But dalawa ho yun sa FMR. One is, yun na nga, yung high production areas. But we also, sana doon sa legislature, kung meron mang gagawin, sana may consider din yung opening up of new areas. Yung mga walang production na pwede magkaroon ng production. Kasi yun ang kailangan ng kalye, lalo na sa poverty areas. Yun lang, Mr. Chair. Mr. Chair, currently the FMR are being implemented by the Department of Public Works and Highways under the Convergence Program with the Department of Agriculture, and according to the Department of Agriculture, we have an estimate of more than 36,000 kilometers of farm-to-market road na hindi pa nagagawa, which remain unfunded. Unfortunately, the agricultural sector is suffering not only because of the backlog, but also due to the delayed implementations of farm-to-market roads by the DPWH dahil nabubulunan na po sila sa dami nilang kinagawa. Kinikita nila ang mga school building of DepEds, FMRs of DAR, at yung mga regular infrastructure programs nila, lalong-lalo na sa flood control. Dili na nga ang implementation, nababawasan pa po ng pondo ng FMR from 2023 billion in 2025 to 16 billion for the year 2026. Ang tanong ko, okay lang ba na ibalik sa Department of Agriculture ang implementation and procurement process ng farm-to-market roads at palakasin ang Bureau of Agriculture and Fisheries Engineering para mas mapabilis at mapaunlad pa natin ang agricultural sector in line of the food security na gustong mangyari ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Mr. Chair, mahirap sagutin yan. Sa nangyayari ho ngayon, tingin ko dito sa ating flood control at DPWH, kung pwede, wag na humalik sa amin. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, maybe another idea para mas efficient to at ganun. Baka magandang yung kami na mag-identify, then yung LGU na mag-implement. Diba, maganda ho siguro yun. Actually, yun po ang gusto nang mangyari ng ating Pangulong BBM. Dahil ibalik sa LGUs ang lahat ng mga identified na kailangan nilang mas prioridad. Lastly, may I ask sa PELPEDA, magkano po ba ang budget ng PELPEDA for the year 2026? I will ask yung aming PhilFida head to answer. Mr. Chair. Mr. Chair, the budget is 691 million po. Sa 691 million na budget ng PELPEDA, alam pa ba natin na ang abaka industry sa buong Pilipinas ay pababa na o pabagsak na? Tama po yun, Mr. Chair. Sapat ba yung budget po na 691 million? Mr. Chair, actually, hindi po sapat talaga. Subalit, what we're doing now is we're collaborating with the private sector kasi mas mabilis po silang gumalaw. Tinatanong ko po ito, Mr. Chair, dahil po ang abaka industry po natin ay siyang number 1 na exporter tayo sa buong mundo. Lalong-lalo na po ang aking probinsya ng Catanduanes. At napakalungkot na even to my province sa Catanduanes, not only in Catanduanes, but sa Western Visayas, Northern Leyte, at iba pa, ay talagang nahihirapan na kami. Halos 60% ng aming mga populasyon doon ay yung ang aming pinakahanap buhayan. At nagpapasalamat ako kay Secretary Kiko Laurel dahil sinusuportahan niyo po ang aking panawagan
na kung po pwede ibalik ang paggawa ng Abaca Fiber na gawin uli itong papel na sa pera natin ngayon. Dahil tulad ng Japan at iba pang bansa, ang